gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ng puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Muli, pinapaalala sa atin na kung saan tayo naroon, dapat tayo nakikisa with respect sa ating Eucharistia sa pamagitan ng maayos na pananamit at ganoon din sa ating mga ginagawa habang tayo nagmimisa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin ng lahat. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay mamamayan ng bansa at mamamayan ng langit. Dapat tayo sumunod sa batas ng bansa at sumunod batas ng ating Panginoon. Kung tayo man ay nagkulang sa pagsunod sa mga batas na ito, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat lubha ako nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria Laging Virgen sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at Sa lubay na kapayapaan, sa mga taong may mabuting kalooban, pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo aming kahilingan. Ikaw na nagtutulog sa atin ng Ama, maawa sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang
O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, lingapin mo ng buong giliw ang aming mga puso upang ikaw lamang ang ibigin at paglingkuran ka sa aming kapwa. Alang-alang sa anak mo sa Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako'y makilala ng buong daigdig at makilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon, purihin at ipagdangal ang Panginoon. Purihin at ipagdangal ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig, kahit sa'y ipahayag na Panginooy dakila, sa madla at ipahayag ang dakila niyang gawa. Purihin at ipagdangal ang Panginoon. Ang Panginoon ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos. Siya ay dapat katakutan, ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan. Ang puwan lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Purihin at ipagdangal ang Panginoon. Ang Panginooy purihin ng lahat ng daigdigan. Purihin ang lakas niya at ng kanyang kabanalan. Ang pagpupuri ay iukol sa pangalan ng siyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Purihin at ipagdangal ang Panginoon. Kung ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nagniningning sa lahat sa daigdigan. Ang puhon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Purihin at ipagdangal ang Panginoon. Ikalawang pagbasa. Pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kila Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Ako ang liwanag ng daigdig, wika ng Panginoon. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng liwanag ng buhay. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Walhati sa iyo, O Panginoon. Nang panahon yun, ang mga Pariseo ay nagpulong upang pag-usapan kung paano mahuhuli si Jesus sa pananalita. Kaya't inutusan nila ang kanilang mga alagad na kasama ang ilang Herodenia upang sabihin sa kanya, "Guro, nalalaman namin na ikaw ay tapat at itinuturo mong matapat ang daan ng Diyos. Hindi ka nangingimi kanino mang tao. Palibhasa'y wala kang itinatanging tao. Sabihin mo nga sa amin kung ano ang palagay mo. Patuwid ba ang magbayad ng buwis sa Cesar o hindi?" Ngunit nahalata ni Jesus ang kanilang kasamaan, kaya't sumagot siya ng ganito, "Mga papagbalat kayo, bakit ninyo ako sinusubo? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis." Inabutan siya ng 1 denaryo. Itinanong niya sa kanila, "Kanino ang larawang ito at ang nakasulat?" "Sa Cesar," ang sagot nila. Kaya tunikan niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay sa Cesar ang sa Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakaliwanag sa Banal na Ebanghelyo. Ibigay sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Sa sagot na ito ng ating Panginoon ay nakapaloob ang dapat na pagbibigayan, ang dapat na respeto sa bawat isa, ang dapat na paglilingkod, ang dapat na pagsusunuran, at ito'y mauwi sa kasaganaan at kapayapaan. Pakikita natin sa Banal na Ebanghelyo ngayon ang dalawang grupo na nagtanong sa ating Panginoon. Ang isang grupo ay mga Pariseo. Ang mga Pariseo, ayaw nilang magbayad ng tax o buwis sa Roman Empire o gobyerno ng Romans. Dahil para sa kanila, ang authority lamang ay Diyos at dapat lamang sa Diyos at hindi kay Cesar o sa authority ng tao. Sasamba ang Diyos, ang tao. Para sa mga Herodians, ang ikalawang grupo, para sa kanila ang very fanatic sila sa pagbabayad ng buwis. At kaya ginigiit nila na dapat magbayad ng buwis. Ang dalawang grupong ito ay magkaaway dahil sa usapin ng pagbabayad ng buwis. Pero nagkaisa sila para lamang hulihin ang ating Panginoon. Hulihin ang ating Panginoon dahil doon sa kanilang katanungan, kung sasabihin ng ating Panginoon at ang sagot niya ay dapat magbigay ng buwis kay Cesar, siya ay sasabihin na hindi siya sumusunod at sumasamba sa Diyos. At kung sasabihin ng ating Panginoon na hindi dapat magbigay ng buwis, isusumbong nila ang ating Panginoon sa Roman soldiers at siya ay uhulihin. Kaya kung titignan natin, dito ay walang lusot ang ating Panginoon. Pero sa kanyang kasagutan, nilinaw ng ating Panginoon kung ano yung pinag-aawayan ng dalawang grupong ito. Nilinaw niya at dahil dito, nagkaroon sila ng kapayapaan. Nagkaroon sila ng pagkakasundo sapagkat hindi dapat pag-awayan ang pagbabayad ng buwis. Sinasabi niya, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Makikita natin sa mga bagay na ito na hindi dapat na pinag-aawayan.
kundi ito'y magiging daan ng pagkakasundo. Dahil kung ito lamang pagkakasagot ng ating Panginoon, ay i-a-apply natin sa pangkasalukuyang nangyayari sa buong daigdig. Walang pag-aaway, walang kasamaan, kundi ito ay magdudulot ng kasaganaan at kapayapaan sa buong daigdig. Paano sinagot ng ating Panginoon ang tanong nila? Humingi siya ng salapi, at doon sa salaping yon ay naroon yung larawan at sulat ni Caesar, authority ng Roman government. Kaya dapat lamang na ibalik ito sa Roman government dahil yung sa tatak na iyon. Tayo sa binyag, tayo rin ay tinatakan nang tayo binyagan ng pare. Sinasabi doon, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, ang tatak natin ay tatak ng Diyos. Kaya tayo ay mamamayan ng langit. Mamamayan tayo ng bansa, mamamayan tayo ng langit. At ito ay hindi dapat nag-aaway o may hindi pagkakasunduan. Ito ay dapat may karoon ng pagkakaisa sapagkat ang dalawang ito ay mayroon lamang isang pinagmulan or origin at ito ay walang iba kundi ang Diyos. Remember na tinatanong siya ni Pilato, ang ating Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoon? Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan or authority kung hindi nagmumula sa aking Ama sa kaitaasan. Kaya lahat ng authority dito sa lupa, authority ng mga leaders ng bansa, ito'y nanggagaling sa ating Panginoon. Isa lamang ang origin, kaya maaaring ito ay pagkakaisa. Sasagot ng ating Panginoon, ay sinasabi niya dito, na sa ating pagiging mamamayan ng daigdig na ito, dapat tayong sumunod sa batas. Para sa mga leaders ng bansa, dapat ang mga leaders na ito ay naaayon sa batas ng ating Panginoon na nagbigay ng authority sa kanila. Kaya kung ang lahat ng batas ay dapat lamang nang naaayon sa batas ng Diyos. Nang ibig sabihin, walang korupsyon, walang injustices, dapat ay may respeto sa karapatang pangtao. Ang lahat ng dapat ay paglilingkod at kapangyarihan ay para sa lahat at hindi lamang para sa kakaunti sa makapangyarihan sa mayayaman. Hindi dapat gamitin ang kapangyarihan sa maling paraan katulad ng ginawa ni Pilato. At para sa lahat ng mamamayan, dapat tayong sumusunod doon sa authority na ibinigay sa atin. Authority na nagbibigay as long as yung kanilang batas ay naaayon at batay sa batas ng ating Panginoon. Sa panahon ngayon natin ng COVID-19, dapat ang lahat ay sumusunod sa batas na pinaiiral ng bansa kung saan man tayo. Kaya dapat walang pasaway. Dapat nagkakaroon tayo ng cooperation. At makikita natin, kung gagawin natin ito ang sinasabi ng ating Panginoon, magkakaroon ng kaginhawahan sa inaharap. Kung magkakaroon ng cooperation ang leaders at mamamayan ng mga bansa. Ang ikalawa ay mas mahirap at challenging. Mamamayan ng langit. Dahil sinasabi dito, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Kasi kung minsan mayroon tayong maling thinking o paniniwala at gawain. Tayo kung minsan ay nagiging tapat lamang sa Diyos o iniisip lamang natin ang Diyos kung tayo nasa simbahan, kung tayo nagdarasal, kung tayo sa grupo ng mga religious organization, doon lamang natin naiisip ang Diyos. Pero pag lumabas tayo sa mga grupong ito, sa ating simbahan, ang ating ginagawa ay ating sarili niya at sa ang mundo ang ating sinusunod.
Kung minsan ang paniniwala natin, okay, ang kaluluwa ay sa Diyos at ang katawan ay akin at sa mundo. Ito ay maling paniniwala sapagkat sinasabi ni San Marcos chapter 12 verses 29 to 30. Sinasabi niya, makinig ka Israel, ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at iisang Diyos lamang. Kaya't mahalin mo ang Diyos mo ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip, at ng buong mong lakas. Nang ibig sabihin, 100% sa ating sarili ay ibibigay natin sa ating Panginoon. Kaya't sinasabi ko, napakahirap at challenging. Sapagkat ang ibig sabihin, kung sasamba tayo sa Diyos, siya lamang ang ating sasambahin. Hindi natin sinasamba ang ating sarili. Hindi natin sinasamba ang kapangyarihan. Hindi natin sasambahin ang katanyagan. Hindi natin sasambahin ang material na bagay. Kundi 100% ang sasambahin lamang natin ay ang ating Diyos. Kung tayo maglilingkod at magmamahal sa kapwa, bilang tanda ng pagmamahal natin sa ating Panginoon, dapat mamahalin natin ang ating kapwa katulad ng sa ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Diyos at dapat lamang ibalik natin sa Diyos. Kung ano mayroon tayo, yun ay galing at biyaya ng Diyos. At katunayan, sa huling yugto ng ating buhay, sa huling yugto, ang buhay mismo natin ay babalik at ibabalik natin sa ating Panginoon. Ibibigay ang lahat. Napakagandang halimbawa ang buhay ni San Lorenzo Ruiz. Nang siya ay tinatanong na, kung ikaw ba ay Kristiyano? At kung ikaw ay Kristiyano, pwede mong itakwil ang pagiging Kristiyano para ikaw ay makalibre sa suffering mo o sa ginagawang pagsasuffer ng lahat ng mga Kristiyano. Anong sagot ni San Lorenzo Ruiz? I am a Christian and I will remain a Christian. Ako ay isang Kristiyano at ako'y mananatiling isang Kristiyano. At kung ako man ay may 1,000 pang buhay, ang lahat ng ito ay iaalay ko sa Diyos. Ganon ang pagbibigay. Ganon ang pag-aalay. Merong isang matanda na nanalo sa loto, millions of dollars. At hindi ito masabi-sabi ng kanyang pamilya sa kanya. Dahil natatakot sila na baka magkaroon ng heart attack yung matanda. Kaya ang ginawa nila, tumawag ng pare. Father, kayo lang magsabi. So nakipagpintuhan yung pare at pagkatapos sabi niya, Lolo, kung kayo ba ay mananalo ng millions of dollars, anong gagawin ninyo? Naging masaya yung lolo. At ang sabi niya, pag ako'y nanalo ng $1,000, ang kalahati noon, Father, ibibigay ko sa iyo at sa simbahan. Biglang bumagsak yung pare na heart attack. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay napaka-generous. Mapagbigay kung pagbibigay lamang ang ating tatanungin, hindi natin mapapantayan ang pagbibigay ng Diyos. Sa simula pa ng creation, ang lahat ng create niya ay para sa ating mga tao. Ganun niya tayo kamahal. Ganun siya nagbigay. At nang nilalang niya ang tao, we were created according to His own image. Nang ibig sabihin, yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang pagkatao, ay isinyer niya sa atin. At sa bandang huli, hindi lamang yun ang ginawa niya, kundi ibinigay niya ang kanyang sariling anak sa atin. John 3:16. At sinasabi, ganun kamahal ng Diyos ang tao o ang mundo. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak. Ganun ang pagmamahal. Ganun ka-generous ang ating Panginoon. Ang katanungan sa atin ngayon, gaano naman tayo ka-generous sa ating Panginoon? Paano tayo nagbibigay sa ating Panginoon? Sa ating pagsamba,
Siya lamang ba ang ating sinasamba? O tapat ba ang ating pagsamba sa ating Panginoon? Kung tayo ba ay nagmamahal at naglilingkod sa ating kapwa bilang patunay na pagmamahal at paglilingkod natin sa ating Panginoon, ang paglilingkod ba at pagmamahal na ito ay buo nating puso, buo nating kaluluwa, buo nating pag-iisip, o buo nating lakas? Ito ba ay ginagawa natin na hinihingi sa atin ng ating Panginoon? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapos sa krus, namatay, ibinoon, nanahon sa mga impyerno, nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, malilito at uupong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa mawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoong Jesucristo na siyang nangakong tutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Kung hahanapin muna natin ang kanyang kalooban, sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at pinuno ng simbahan, maipalaganap nawa nila ang mabuting balita sa mga kabagong paraan at patuloy nawang maging tagapahayag ng katarungan at kapayapaan, kalayaan at pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bansa, mabatid nawa nila ang kapangyarihang iginawat sa kanila ng bayan ay mula sa Diyos na nagkaloob nito para sa ikabubuti ng sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mamamayan, magkaroon nawa kami ngayong panahon ng pandemya ng pagmamalasakit at kapakanan sa aming pamayanan at paligid, at hindi mapako lamang sa sariling interes. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga mahihirap, may sakit, mga namatay dahil sa COVID-19, at mga biktima ng pandemya, magtulungan nawa ang taong bayan at pamahalaan para matugunan ang kapangailangan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga doctors, nurses, at mga frontliners, huwag sana silang mahawa ng coronavirus upang patuloy silang makapaglingkod sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoong Hesus, idinudulog namin sa iyo ang aming mga panalangin at pinagkakaabalahan. Manatili at makilakbay ka nawa sa amin bilang aming pastol at Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, ang lahat ng pinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan.
Purihin at ipagtangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulo ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagtangal ang Diyos magpakailanman. Panalangin tayo mga kapatid, o kahit ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapuran niya at karangalan, sa ating ikagagaling at ng buo niyang Iglesia Banal. Ipahintulot mo, Panginoon, na maging malaya sana ang aming paghahandog at paglilingkod sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa bisa ng aming pakikisa sa mga misteryong ito. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Isipin ninyo at mahalin ng Diyos. Inisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at kapatid. Tunay ngang marapat at matuwid ang kupatagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, ang banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Jesucristo aming Panginoon. Siya ang tunay at walang hanggang pare na nagtatag ng sakripisyo ito na panghabang panahon. Inialay niya ang sarili bilang handog sa kaliligtas ng tao at inutusan kayong mag-alay ng hayag ito bilang pag-alaala sa Kanya upang sa pagkain ng tinapay na nagbibigay buhay sa banal na piging na ito ay may pahayag namin ang Kanyang kamatayan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kaya kasama ng makapal na mga anghel sa kalangitan ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santos, Santos, Santong Diyos Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa at kalwalatian mo. Husana sa kaitaasan, pinagpala at kalilitos sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at siya'y nagmumulang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at pagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahahayag, ang muli mong pagkabuhay ay ipinagliriwan hanggang sa iyong pagbabalik. Kaya sa pagulita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan.
Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isayan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama sa Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at tumaas ang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria Berengina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang na Jesucristo ng anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ating panalangin sa ating Panginoon, italangin natin ito ng buong puso, pag-iisip at kaluluwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at idiyan kami sa dilang masama. Hiniling namin ang Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kami maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalulugtian, magpasawalang hanggan. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiya na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapalat tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa.
pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko, isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay man kahulugan, sa piling mo may kapayapaan. Sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Isinasamo namin, Panginoon, na kaming nagdiriwang at lumalahok sa mga banal na misteryo ay magtamasa ng katiwasayan dito sa lupa at ligayang walang hanggan sa kabila. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa inyo sa pagdala niyo sa misang ito, saan man kayo naroon. At napakaliwanag sa banal na Ebanghelyo ngayon, sinabi ng ating Panginoon, gusto natin ng kapayapaan, gusto natin na pag-unlad, gusto natin na tayo maging maayos sa pamumuhay, na wala ang takot sa COVID-19. Ang sinasabi ng ating Panginoon, sumunod tayo sa batas, sumunod tayo sa mga protocols, at ito magiging daan ng kasagutan sa lahat ng ito. Kaya sana makiisa tayo bilang mamamayan ng ating bansa at mamamayan ng langit ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Sama, Anak at Espiritu Santo. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. O Diyos, labis akong namamangha dahil kay ganda ng iyong nilikha. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. Masdan ang buong sandaigdigan, ganda sadyang di mapapantayan. Damhin maging ang hangin at ulan, likha na